Si Naoya ay isang walang hiyang simpleng tao na may mga negatibong nababasa at kahit papaano ay nakuha ang pinaka-pantasyang babae sa paaralan. Gayunpaman, nang magsimulang aminin ng ibang mga kontrabida ang kanilang pag-ibig sa kanya, nagpasya siyang makipag-date sa kanilang lahat at pumalakpak. Sa simula, si Naoya ay isang desperadong birhen pa rin na ang tanging iniisip ay ang pagpapasaya kay Saki dahil ito ang unang kontrabida na nakadate niya. Sa klase, pabiro niyang pinapangako ito na hindi kailanman maglalako, ngunit napaisip si Naoya kung pinagdududahan ba nito ang pag-ibig niya, kaya niyakap niya ito at nangakong mamahalin pa ito ng higit pa. Kinabukasan, natagpuan ni Naoya ang sarili sa bubong nang biglang sumulpat ang isang babae at umamin ng pag-ibig nito sa kanya. Habang natigilan si Naoya sa gulat, ipinakilala ni Manes ang sarili at ipinaliwanag kung paano niya ginugol ang mga nakaraang buwan sa pag-gym para lang matiyak na maganda ang hitsura ng kanyang vanilla buns para mapataas ang kanyang sigla. Sa kabila ng lahat ng negatibong opinyon, mahinahong tinanggihan siya ni Naoya dahil si Saki ang kanyang tunay na pag-ibig. Dahil sa matinding kalungkutan, nangako si Manes na patuloy siyang mamahalin, ngunit napagtanto ni Naoya na hindi niya mapapatawad ang sarili sa pagtanggi kaya iminungkahi niya na makipag-date sa kanilang dalawa. Nakakagulat, pumayag si Manes kung ang ibig sabihin nito ay ang makasama siya, at umalis sila para sabihin kay Saki. Nang matagpuan nila si Saki, nabighani siya sa hitsura ni Manes at nagmakaawa rito na tumambay, kaya nagpasya si Naoya na itago na lang ang balita para mamaya. Pagkarating nila sa isang karaoke place, ginawa ni Naoya ang lahat para masigurong pareho silang may gusto sa isa't isa, at sa kabutihang palad, ang pagluluto ni Manes ang nagpatunay sa sitwasyon dahil tuluyang nahumaling si Saki sa kanya. Dahil dito, nagkaroon ng kumpiyansa si Naoya na tanungin si Saki kung ano ang nararamdaman niya para kay Manes, at nang magbiro ito tungkol sa pagnanais na isama siya sa isang date, sinabi ni Naoya na nakaka-relate siya sa nararamdaman. Naguguluhan, ipinaalala ni Saki kay Saki na kasama na niya ito sa lahat ng date na gusto niya, ngunit inamin ni Naoya na gusto niyang makipag-date kay Manes para sumali sa kanilang relasyon. Sa simula ay binigyan siya ni Saki ng pagkakataong sabihin na biro lang ito, ngunit iginiit ni Naoya na totoo ito, kaya nagpa-appointment siya sa dentista gamit ang kanyang kamao. Pagkatapos ay sinabi ni Manes kay Saki na hindi karahasan ang dapat gawin, ngunit galit din si Saki sa kanya at tinanong kung paano niya madaling matatanggap ang ganoong relasyon. Matapos sabihin ni Manes na handa siyang gawin ang lahat para mapasaya si Naoya, napagtanto ni Saki na maaaring may problema siya sa pag-iisip. Noon din, bumalik sa normal ang paggana ng utak ni Naoya at lumuhod, nangakong sisiguraduhin niyang pareho silang masaya sa relasyon. Pagkatapos ng ilang minutong panghihikayat, at tubiling pumayag si Saki. Kaya iminungkahi ni Naoya na lumipat silang dalawa sa bahay ni Manes at agad na tinawagan ng nanay ni Manes bago pa man makapag-react si Saki. Pagkabalik nila sa bahay ni Manes, agad itong naghanda sa kanilang mga kama, at habang si Manes ay nagsisimula ng maghapunan, si Saki ay bumagsak sa sofa. Maya-maya, nagpasya siyang maligo, at sinubukan ni Naoya na magpaswerte sa pamamagitan ng pag-alok na hugasan ang kanyang likod, ngunit tinanggihan niya ito. Nang sumama si Manes sa kanya, sa unang pagkakataon ay na-insecure siya at napaisip kung mahuhumaling pa rin ba sa kanya si Naoya matapos ang isang gabing pag-aagawan ng mga pukana ni Manes. Nang biglang sinabihan siya ni Manes na huwag tumigil sa pagsakay sa pogo stick ni Naoya dahil lang nandito siya. Nahiya si Saki at inamin na wala silang ginawa. Pagkatapos ay inalok ni Manes na turuan siya ng lahat tungkol sa pagpapasaya kay Naoya, ngunit biglang sumugod si Saki para tanungin si Naoya kung gusto nitong pumalakpak kay Manes. Inamin naman ni Naoya na gusto niya talagang makipag sa kanilang dalawa. Pero natakot si Saki nang maisip niya ito. Matapos niyang sabihin na huwag na lang isipin iyon, humingi siya ng tawad sa pagiging walang konsiderasyon, pero tinanong siya nito kung pwede ba siyang ilagay sa 7 posisyon ng mag-isa. Agad na tumanggi si Naoya, sinabing hindi ito magiging patas kay Manes, kaya sinabi ni Saki na hindi siya lubos na tutol sa ideya ng isang three-way. Pagkalipas ng ilang minuto, na-stress si Saki at nagtaka kung natakot ba si Manes sa kasamaan ni Naoya, ngunit nang magtanong siya, sinabi ni Manes na nasasabik din siya sa isang three-way. Dahil dito, napagtanto ni Saki na si Manes ay isang succubus na malamang na mananakaw sa puso ni Naoya kung hindi siya gagawa ng isang bagay ng mabilis. Ilang sandali pa, bumalik sila sa sala at nadatnan si Naoya na nag-aayos ng 3 futon. Agad siyang inakusahan ni Saki na sinusubukan niyang magpaswerte sa unang gabi pa lang na magkasama, kaya inalok niya itong ipaputol ang kanyang magnum para lang patunayan na wala siyang masamang intensyon. Ilang minuto ang lumipas, natulog na sila para matulog, kaya ginamit ni Naoya ang pagkakataon para pasalamatan si Saki sa pagiging kalmado sa lahat ng bagay. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at nagkunwaring natutulog na.
Kaya sinabihan ni Manes si Naoya na huwag siyang istorbohin. Nang bigla niyang yayain si Naoya na lumapit, nagsimulang manginig ang pandaman ni Saki, ngunit ipinagpatuloy niya ang pag-arte upang malaman kung ano ang kanilang ginagawa. Pagkatapos ay nakipag-usap si Naoya kay Manes tungkol sa kung gaano ka-excite ang makipag-date sa kanila ni Saki, ngunit ang tanging naririnig ni Saki ay ang hajejek ni Manes. Sa tingin niya ay binibigyan na siya ni Naoya ng kinang, kaya hinubad niya ang kumot nito para malantad sila. Gayunpaman, magkahawak kamay lang sila at nagtatawanan, kaya nahiya si Saki at hiniling na sana ay maibalik niya ang oras. Mabuti na lang at hindi ito inisip ni Naoya at tinanong kung may kailangan ba siya, kaya lumapit siya rito at nagkunwaring nalulungkot lang. Kinabukasan, maagang nagising si Manes para mag-almusal, dahil sa tingin niya ay pagkain lang ang paraan para pigilan si Naoya sa pag-iwan sa kanya. Pagkatapos ng ilang minutong pagluluto at pag-aayos ng lahat, nagpasya siyang matulog ng mas matagal, ngunit nang makita niya ang mga telepono ni Naoya at Saki, parang may bombilya na pumutok sa kanyang isipan. Mabilis niyang kinuha ang telepono ni Saki para maghanap ng mahahalagang impormasyon tungkol kay Naoya, ngunit natuklasan niya ang mga lihim ni Saki sa kanyang browser history. Sa sumunod na sandali, hinanap niya ang pribadong Twitter ni Saki at nalaman niyang sinusubukan pala nitong pagtagumpayan ang bagong relasyong ito. Nakahinga ng maluwag si Manes dahil dito, ngunit biglang nagising si Naoya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Mabilis niyang inamin na siya ay nagmamasid at plano ring sabihin kay Saki, ngunit nang magising siya, inangkin ni Naoya na siya ang nagmamasid sa kanyang browser history. Matapos maalala na hindi pa niya binura ang kanyang paghahanap tungkol sa pagbibigay ng Ultimate Gok 5,000, tinanong ni Saki kung bakit niya ibinahagi ang mga sekreto ni Saki. Pagkatapos ay sinabi ni Naoya na gusto lang niyang matuto ng mga bagong paraan para mapasaya siya, at tumugon si Saki ng isa pang pag-atake na nakakabasag ng bungo na halos ipadala si Naoya sa kanyang mga ninuno. Pagkatapos ay nakatulog siyang muli sa pag-asang makakalimutan niya ang lahat ng ito pagkatapos sumikat ang araw. Agad na nagpasalamat si Saki kay Naoya sa pag-ako ng kasalanan para sa kanya, ngunit sinabi niyang walang problema dahil malinaw na nahuhumaling lang ito sa pagiging perpektong kasintahan para sa kanya at kay Manes. Pagkalipas ng ilang oras, nakalimutan ni Saki ang lahat at nag-focus sa 5-star breakfast na niluto ni Manes. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Manes kung anong klase siya, at isiniwalat ni Manes na kaklase pala nila ito. Natural lang na pareho silang nagulat at nagtanong kung bakit hindi nila ito nakita sa klase. Kaya ipinaliwanag ni Manes kung paano siya nagpahinga nitong mga nakaraang buwan para lang maging perpektong kasintahan ni Naoya. Habang naguguluhan si Naoya sa pangako nitong mahalin siya, napagtanto ni Saki na wala siyang pagkakataon dahil literal na psychopath si Manes. Mabilis na napagtanto ni Manes na nag-aalala ang mga ito sa kanyang mga prioridad at katinoan, kaya inalok niya itong gumawa ng merienda para maibsan ang tensyon, ngunit sinabihan siya ni Naoya na kalimutan na ang lahat ng iyon dahil kailangan niyang mag-aral at habulin ang lahat ng bagay na napalampas niya. Agad na sinubukan ni Saki na lumabas ng palihim, ngunit sinabihan siya nitong kalimutan na lang ito dahil gugugulin nila ang buong araw sa pagpupuno ng kanilang mga utak ng kaalaman. Ilang minuto pagkatapos nito, binigyan sila ni Naoya ng isang problema sa matematika na dapat nilang lutesin, at matapos itong madaling malutas ni Saki, hiningi niya kay Manes ang sa kanya, ngunit tumakbo ito sa banyo. Lumalabas na ang lahat ng mga buwan ng pagiging perpektong kasintahan ay sumire sa kanyang mga selula ng utak, kaya nagpasya siyang lutisin ito gamit ang kanyang telepono. Sa kasamaang palad, hindi pa siya available sa ChatGPT, kaya gumugol siya ng kalahating oras sa pag-iisip hanggang sa dumating sina Naoya at Saki sa pinto upang matiyak na buhay pa ito. Sinadya silang hindi pinansin ni Manes, umaasang aalis sila, ngunit mas lalong nag-alala si Naoya at nagpasyang tumawag ng ambulansya kung sakaling mawalan siya ng malay dito. Inaangkin niya na ito ang pinakamalaking problema sa kanyang buhay, at agad na pinagsisihan ni Naoya ang pag-check-in. Kalaunan, lumabas siya, at agad siyang humingi ng tawad sa pagpapahiya sa kanya, ngunit umakto siyang parang walang malaking problema at inabot sa kanya ang problema sa matematika, inakala na natapos na niya ito. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Naoya na mali ang lahat ng kanyang nagawa. Habang nagsisimulang manalangin si Manes para sa mga Diyos ng kaaway na iisekay siya patungo sa isang bagong mundo, nangako si Naoya na tutulungan siya kahit gaano pa katagal. Kinabukasan, bago sila umalis papuntang paaralan, sinabi ni Saki na kailangan nilang ilihim ang relasyon kay Manes, at syempre, tumanggi si Naoya dahil nag-hibernate pa rin ang kanyang utak. Habang sinusubukan niyang makipagtalo tungkol dito, inayos ni Saki ang kanyang isipan at siniguradong kalmado lang si Manes bago sila umalis.
Nang sa wakas ay makarating sila sa klase, tinitigan ng lahat si Menes na parang kakababa lang niya mula sa isang spaceship, kaya lumapit si Naoya at nagpakilala na parang unang beses pa lang silang nagkita. Napagtanto ni Menes na sinusubukan niyang tumulong kaya sumama siya, ngunit ang inosenteng ekspresyon nito ay nagdulot ng malambot na loob ni Menes, kaya nagpa siya siyang aminin ang lahat. Mabuti na lang at sumugod si Saki gamit ang isang nakakapagod na kombinasyon na pumihil sa mahinang utak na dinges na ibunyag ang kanilang sikreto. Pagkatapos ay hinailan niya ito papunta sa bubong para magbahagi ng sentido komun, ngunit dumating si Menes at sinabing wala siyang problema kung magiging sikreto nila ito basta't pareho silang masaya. Pagkatapos ay, iniabot niya ang kanilang mga pananghalian at humingi ng tawad sa pag-iimpake ng mga ito ng sabay-sabay gayong malinaw na kailangan nilang kumain ng hiwalay. Nang tumalikod na siya para umalis, napagtanto ni Saki na siya pala ang masama, kaya niyakap niya si Menes at humingi ng tawad sa pagiging walang puso. Nang makita ito, tinanong ni Naoya kung maaari na ba niyang sabihin sa lahat na nakikipag-date siya sa dalawa sa pinakamasamang babae sa campus, ngunit iminungkahi ni Saki na kumain na lang sila ng magkasama ng palihim. Pagkatapos nilang umakyat sa pinakamataas na lugar sa bubong, nalito si Menes at nagtaka kung bakit nila kailangang gawin ang lahat ng ito, kaya nangako si Saki na hahanap ng mas magandang paraan para palagi silang magkasamang mananghalyan. Dahil dito, labis na nalungkot si Naoya dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-self-free si Saki, ngunit sa huli ay nabunyag niya sila. Dumating ang isang guro at tinatanong kung sino ang nasa bubong, ngunit nakatakas sila ng hindi nahuli habang patuloy silang naghahanap ng makakainan. Iminungkahi ni Menes na gamitin nila ang paborito niyang pwesto dahil walang nang istorbo sa kanya roon. Tinanggap nila ito, iniisip na magiging malamig ang lugar, ngunit na-trauma sila nang dalhin niya sila sa inidoro. Sinubukan ni Saki na tiisin ito, ngunit unti-unting nilalamon ng amoy ang kanyang baga mula sa loob, kaya nagpa siya si Menes na gamitin ang espasyo sa likod ng banyo. Pagdating doon, mas lalong nagalit si Saki dahil naaamoy niya ang bawat inidoro, at hindi pa sapat iyon, nakakita pa siya ng mga kulisap na gumagapang sa paligid. Dahil muli siyang tumatangging kumain, tinanong ni Naoya si Menes kung may alam ba siyang ibang lugar, kaya dinala niya sila sa isang mas maayos na banyo sa ibang gusali. Sa kabila nito, tumanggi si Saki na kumagat kahit isang beses, at nagalit kay Naoya dahil sa pagsunod sa kanila sa silid ng mga babae. Habang sinusubukan niyang itulak siya palabas, ipinaalala ni Menes sa kanya na may mga estudyante sa paligid, ngunit tumanggi siyang makinig hanggang sa makita sila ng ilang mga batang babae at isipin na kinain lang ni Naoya ang kanilang mga kuting para sa tanghalian. Mabilis silang tumakbo papunta sa isang hagdanan, ngunit sa wakas ay naalala ni Naoya na may gusaling imbakan ng gym na walang gumagamit. Matapos niyang imungkahi na pumunta doon, sinubukan silang dalhin ni Menes sa isa pang inidoro at muntik na siyang sakta ni Saki. Ilang sandali pa, nakarating sila sa gusaling imbakan, at nang makitang nakakandado ito, nagpa siya si Naoya na gamitin ang kanyang kamao bilang martilyo at agad na pinagsisihan ito. Nakita ni Saki ang isang bukas na bintana, kaya umakyat si Menes sa mga balikat ni Naoya para silipin ang loob. Nang sinubukan niyang silipin ang mga paninda nito, napansin ito ni Saki at sinubukang ilibat ang tingin. Ilang minuto ang lumipas, nagtayo siya ng kuta sa gusali at sinamantala ang pagkakataong humingi ng tawad sa kanilang dalawa dahil ang kanyang pagkahumaling sa kanilang mga cake ang buong dahilan. Nasa gulo silang lahat, habang si Saki naman ay sumasang-ayon na isa siyang makasariling handal pagdating sa mga bagay-bagay. Sinabihan siya ni Menes na huwag mag-alala tungkol sa lahat ng iyon dahil masaya na itong makasama lang siya. Pagkalipas ng ilang araw, tuluyan nang nakalimutan ni Saki kung ano ang pakiramdam ng regular na pananghalian dahil mas masarap pa rin ang luto ni Menes kaysa kay Gordon Ramsay. Matapos niyang yakapin si Menes at pasalamatan sa pagsali sa kanilang relasyon, nangako si Naoya na gagawin ang lahat para mapasaya silang dalawa. Dito, tiniyak sa kanya ni Menes na handa rin siyang isakripisyo ang lahat para mapasaya lang siya, at pagkatapos niyang sabihin ang parehong bagay. Sinabihan silang dalawa ni Saki na relax lang. Napagtanto ni Naoya na hindi na siya gaanong binibigyan ng atensyon, kaya sinubukan niyang agawin si Saki tulad ng dati, ngunit itinulak siya nito palayo at napansin na talagang mahal siya ni Menes dahil handa siyang umabot hanggang dito para lang patunayan ito. Nang sabihin ni Menes na siya ang mas mabuting kasintahan, sumang-ayon si Saki sa kanya, ngunit pagkatapos mag-isip ng ilang minuto at mapagtanto na siya pala ay isang tamad at mapang-abusong kasama ni Naoya, natakot siya na sa kalaunan ay agawin ni Menes ang kanyang lugar sa puso ni Naoya. Pagkatapos ay tumalon siya palabas ng bintana at nagpas siyang gugulin ang natitirang bahagi ng araw sa pag-iisip ng mga paraan upang patunayan ang kanyang pagmamahal kay Naoya.
Kalaunan, umuwi siya at tinanong si Naoya kung may kailangan ba ito, ngunit nang tanungin siya nito ng parehong tanong, nakalimutan niya ang misyon na pasayahin ito at humingi ng cake. Pagkatapos siyang pagsilbihan nito gaya ng dati, sa wakas ay naalala niya ang kanyang misyon na pagtrabahuhan si Menes at tumakbo papunta sa tindahan para bumili ng mga pagkain para sa hapunan. Gayunpaman, dahil hindi siya natutong magluto, bumalik siya na may dalang isang pakete ng gummies at naisip ang sumuko. Doon niya naalala kung gaano kadali ang magluto ng curry at nagsimulang magkatay ng maraming gulay bago ilagay sa apoy habang niluluto. Naabala siya ng isang gaming streamer hanggang sa maubos ang curry. Inihain pa rin niya ito bilang hapunan dahil huli na para magluto ng iba, at sinubukan ni Naoya na umakto na hindi naman siya ganap na walang kwenta, ngunit mabilis na napagtanto ni Saki na kinasusuklaman nila ito, kaya tumakbo siya sa kanyang silid upang maglumo sa galit sa sarili. Kinagabihan, nagising si Naoya at nakita si Seki na mukhang isang Karen na matagal nang hindi nahuhumaling. Nang tanungin niya ito kung kailangan niya ng tulong sa isang bagay, sinabihan niya itong pilipitin ito na parang pretzel, ngunit nalilito pa rin si Naoya, kaya inilagay niya ang kamay nito sa kanyang mga pitchel at sinabing maaari nitong ice-wipe ang kanyang V-card. Nakakagulat na tumanggi ito at sinabing hindi ito magiging patas kay Menes, ngunit hindi naintindihan ni Saki at tinanong kung ito ba ay dahil mas gusto nito ang mga melon ni Menes kaysa sa kanya. Bago pa siya makasagot, tumakbo ito papunta sa kanyang kwarto at nag-impake bago nag-iwan ng palm at bumalik sa kanyang bahay, na tila nasa katabing bahay lamang. Nang mga sandaling iyon, nagising na rin si Menes, at matapos marinig ang nangyari, medyo natuwa siya dahil sa wakas ay maibibigay na ni Naoya ang lahat ng kanyang atensyon sa kanya. Gayunpaman, matapos makita kung gaano ito ikinalungkot, nagpasya siyang tulungan itong maibalik si Saki, ngunit sinabihan siya nitong huwag mag-alala tungkol dito at umakyat sa itaas upang gumawa ng plano upang maibalik siya. Kinabukasan, tinawag niya si Saki sa bintana upang bigyan ito ng isang love letter na isinulat niya, ngunit tinanggihan ito ng babae, kaya nagpasya siyang basahin ito sa kanya sa halip na iwan siyang mag-isa. Pagkatapos ay gumugol siya ng 3 buong araw sa pagmamakaawa kay Saki na bumalik. Kalaunan, nagsawa na si Menes dito at nangakong papasayahin siya kahit na tumanggi si Saki na bumalik, ngunit iginiit ni Naoya na magmakaawa kay Saki at sinabing hindi niya kailanman susukwan ang alinman sa kanilang dalawa. Matapos maalala na ito ang dahilan kung bakit siya umibig dito, dinala niya ito pabalik sa balkonahe at tinawagan si Saki bago pinakuha ni Naoya ang kanyang mga melon. Gaya ng inaasahan, nawala ng kontrol si Saki at nagbanta na puputulan ang kamay bago niya napagtanto na ginawa lang pala ito ni Saki para makapag-usap sila. Inamin niya na umalis siya dahil malinaw na si Menes ang perpektong babae para sa kanya, at nang subukang baguhin ni Naoya ang isip niya, sinabihan niya itong tumahimik at tanggapin kung ano ang nasa harap niya. Nang tumalikod na siya para umalis, pinigilan siya ni Naoya at sinabing gusto lang niya itong mahalin tulad ng pagmamahal niya kay Menes. Nang sumunod na sandali, sinuntok ni Saki ang mukha niya ng may kalupitan at sinabing hindi niya kailanman hinahayaang pagsilbihan siya nito o pasayahin. Nang tanungin niya kung bakit, ipinaalala niya rito na ang relasyong ito ay kanyang ideya at sinabing siya ang dapat na magsikap na pasayahin ito. Dito, sinuportahan ni Menes si Saki at sinabi kay Naoya na kailangan niyang itigil ang pag-iisip na sila lang ang karapat-dapat makaramdam ng pagmamahal at pag-aalaga. Sa wakas ay napagtanto niya ang kanyang pagkakamali, kaya humingi siya ng tawad at nangakong hahayaan din silang ipahayag ang kanilang pagmamahal sa kanya. Nang humingi siya ng parusa para sa kanyang mga ginawa, sinabi ni Menes na hindi naman kailangang umabot sa ganoon, ngunit agad na ipinagkaloob ni Saki ang kanyang kahilingan. Sa kabila ng pagkakaroon ng concussion, inaangkin ni Naoya na gustong-gusto niya ito kapag inaabuso siya ni Saki, at pagkatapos nilang mangako na patuloy na magmamahalan kahit anong mangyari, sa wakas ay bumalik si Saki sa bahay. Gayunpaman, sinabi niya kay Menes na sila ngayon ay magkaribal na nag-aagawan para sa pag-ibig nito at malugod na tinanggap ni Menes dahil masaya lang siya na nakabalik na siya. Kalaunan, naghanda si Menes ng isang piging upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Saki, ngunit mabilis na sinira ng nakal-alasong birhen ang mood sa pamamagitan ng pananakit kay Naoya, nakalimutan na halos hindi ito nakatulog ng ilang araw para lang makabawi sa kanya. Iginiit din niya na maging karibal ni Menes, ngunit nang hampasin siya ni Menes gamit ang kanyang natatanging, tumihaya siya na parang upuan sa damuhan. Bigla siyang nagdesisyon na palakasin ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng paglalaro, at madali itong tinanggap ni Menes, matapos sabihin na mayroon na siyang karanasan sa larong kanilang sinisimulan, ngunit mabilis na napagtanto ni Saki na si Menes ay isang ganap na baguhan na walang anumang kasanayan o karanasan.
Napansin din ni Menes na tila nagalit si Saki sa pagtatanggol sa kanya, ngunit nang tanungin niya kung masyadong abala ito, muling bumilis ang tibok ng puso ni Saki nang sa wakas ay napagtanto niya na mas magaling siya kaysa kay Menes sa isang bagay. Pagkatapos ay kinukumbinsi niya si Menes na magpatuloy sa paglalaro, at habang umuusad ang laro, ginamit niya ang kanyang manlalaro bilang isang kalasag ng tao at nakakalap ng pinakamaraming panalo hanggat maaari. Matapos ang ilang oras ng brutal na pag-alis kay Menes, sa wakas ay nagpasya si Saki na tulungan siyang makapatay ng isang beses, ngunit kahit na matapos ang lahat ng maingat na paliwanag, natarante si Menes at nauwi sa pagbaril kay Saki. Agad siyang humingi ng tawad, ngunit nagsimulang tumawa si Saki at sinabing ayos lang dahil natutuwa lang siyang maging mas mahusay sa isang bagay kahit minsan lang. Nang sa wakas ay lumabas si Naoya at naging mausisa tungkol sa laro, nagpasya si Menes na kumuha ng ilang leksyon mula sa YouTube at naghanap ng isang gaming streamer na tila may alam sa kanyang mga kasanayan. Gayunpaman, matapos tingnan ng channel, nagalit si Saki, at sinabing matagal na niyang pinapanood ang streamer. Tila kinaiinisan niya ang streamer dahil ang ginagawa lang niya ay parang isang mabagal na dinwit habang nagpapakita ng kanyang mga ungol para sa mga walang hiyang gooners. Habang nag-subscribe sa kanyang channel, habang patuloy na nagrereklamo si Saki tungkol sa kung gaano kasama ang streamer. Tiningnan siya ni Naoya ng mas malapitan at nakita ang uniforme ng kanilang paaralan sa background. Kinabukasan, bumalik na sa dati ang buhay ni Naoya at ng mga batang babae, ngunit habang kumakain sila, binuksan ni Menes ang channel ng streamer para ipakita sa kanila na binago niya ang kanyang thumbnail. Dahil dito, naisip ni Saki na maaaring isa talaga siyang estudyante sa kanilang paaralan, ngunit mas nakapokus siya sa katotohanan na malinaw na kulang ang mga brain cell ng streamer para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Nang mag-alala sina Naoya at Menes na baka mabunyag din ang kanilang sikreto, sinabihan sila ni Saki na huwag mag-alala dahil sinigurado niyang maayos na nakakandado ang mga bintana at pinto. Sa sumunod na sandali, nakarinig sila ng mga ingay sa may bintana at napanood ang isang babaeng nagngangalang Rika na palihim na pumasok at nagtanong kung palihim ba silang pumasok dito para kunan ng litrato si Naoya. Bago pa makasagot ang mga babae, inamin ni Naoya na pareho silang umiibig sa kanya, ngunit ipinaliwanag na hindi pa niya nasubukang gumawa ng creamy pie gamit ang mga ito sa bakuran ng paaralan. Dahil natanto ang panganib, pinapasok na lang sila ni Senior Doofus. Nagmakaawa si Saki kay Rika na manahimik, ngunit may napansin si Menes na kaina-hinala kay Rika. Bago pa man niya ito masabi, inalok ni Naoya si Rika na ibigay ang ipon niya para manahimik siya, ngunit tumanggi si Rika at sinabing malaki ang kinikita niya linggo-linggo. Dahil dito, nag-alala si Naoya at inakala niyang isa siyang modelo sa internet. Agad niyang sinabihan si Saki na iwanan na ang kanyang mga makasalanang gawain dahil haantong lamang ito sa pagiging isang palpak na lalaki na nagrereklamo tungkol sa pagiging feminista at pagkamuhi sa mga lalaki sa Twitter. Nang sandaling iyon, sinabi ni Menes na si Rika ang gaming streamer, at nang unang beses na matakot si Rika, kinuha ni Menes ang screenshot ng kanyang dating thumbnail na may uniforme sa paaralan sa background. Agad na nagbanta si Saki na sasabihin sa lahat ng kakilala niya kung sakaling ibunyag sila ni Rika, ngunit nangako ang hanggal na si Naoya na dadalhin niya ang sikreto ni Rika sa libingan. Matapos sabihin ni Saki na tiyak na magbabalite siya kung ibubunyag sila ni Rika, naging emosyonal si Rika, kaya ipinaalala sa kanya ni Saki na kailangan lang niyang manahimik para protektahan ang kanyang sikreto. Pagkatapos ay nag-isip sandali si Rika bago sinabing sa tingin niya ay medyo astig sila para sa isang grupo ng mga kakaibang weirdo. Pagkatapos ay nangako siyang itatago ang kanilang sikreto hanggat makakasama siya sa kanilang harem bilang bagong babae ni Naoya. Nang magsimulang umakto si Rika na parang isang pribilehiyo para sa kanila ang magkaroon ng relasyon sa isang taong katulad niya, napansin ni Menes na maaaring nalulungkot lang siya. Pagkatapos ay sinabi ni Rika na gusto lang niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng relasyon. Matapos niyang ipakita ang kanyang mga kwento at sabihin kay Naoya na dapat itong matuwa na gusto nitong pumalakpak siya, may katangahang inamin ni Naoya na siya ay talagang kaakit-akit. Inamin din niya na napanood niya ang ilang video ni Naoya at sinabing hindi niya maiwasang makaramdam ng inspirasyon mula sa mga ito. Natural lamang na natakot sina Saki at Menes na malapit na siyang sumuko para kay Rika, ngunit tinanggihan niya ito at sinabing tapat lamang siya sa kanyang mga babae. Nabigla si Rika dito dahil wala pang sino man ang tumanggi sa kanya, ngunit matapos niyang ipaalala kay Naoya na isa itong sikat na kontrabida na may kakayahang baguhin ang buhay nito magpakailanman, tinanggihan pa rin siya ni Naoya at sinabing nasa kanya na ang lahat ng maaaring gusto niya kina Saki at Menes. Dahil dito, lalong nahuhumaling sina Saki at Menes sa kanya, at buong tapang na sinabihan ni Saki si Rika na subukan ang kanyang mga pick-up lines kasama ang isa sa mga walang kwentang simps na nanunood ng kanyang mga video.
Sa desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang mukha, ibinaba ni Rika ang kanyang melon wraps para ipakita kay Naoya kung ano ang nawawala sa kanya. Pagkatapos ay inalok niya itong kunin kung papayag itong makipag-date sa kanya, ngunit tinanggihan niya itong muli at sinabing mas gugustuhin niyang kunin ang mini melons ni Saki dahil kahit papaano ay may nararamdaman siya para dito. Dahil sa pagkatalo, napaluhod si Rika sa kahihiyan, kaya nagsimulang umakyat palabas ng bintana ang mga batang babae para pumunta sa klase. Gayunpaman, biglang tinanong ni Saki si Menes kung ano ang hapunan, at pinaghinalaan nito si Rika na magkakasama silang lahat sa bahay. Nang magtanong siya tungkol dito, mabilis na lumabas si Saki at sinabihan si Naoya na sumunod sa kanila para hindi na sila sumagot, ngunit itinulak siya ni Rika palabas ng bintana at muntik na siyang gawing gulay sa ospital bago niya pinilit na tumira kasama nila. Sa pagkakataong ito, nangako siyang aayusin ang anumang problemang pinansyal na maaaring mayroon sila at sinabing ang tanging kondisyon niya ay isang patas na pagkakataon na nakawin ang puso ni Naoya, ngunit tinanggihan nito ang alok at sinabing hindi siya makikisama sa isang babaeng wala siyang nararamdaman. Dahil sa pagkadismaya, tinanong ni Rika kung paano tinatanggihan ng isang walang hiyang simpleng babae na hindi kayang magtagol ng sama ng loob para sa dalawang ordinaryong babae ang isang kontrabidang tulad niya, ngunit nanindigan si Naoya sa kanyang desisyon, kaya nagpasya siyang sumuko muna. Pagkatapos ng klase kinabukasan, umuwi sina Naoya at Saki at nakita si Menes na nakatitig sa bakuran, kaya tiningnan nila at nakita nilang lumipat na si Rika sa bakuran na may dalang tolda. Matapos niyang sabihin na hindi niya susuko ang pangarap niyang makipag-date kay Naoya, tinanong nila kung paano niya nahanap ang bahay, at madali niyang inamin na sinusundan niya sila. Dahil sa kuryosidad, nagpasya silang iwan siya, para lang makita kung gaano siya katagal-tatagal sa lamig. Narinig ito ni Rika at nangako na papatunayan niya kung gaano siya kadedikado, ngunit pagkalipas ng ilang oras, unti-unti siyang ginawang parang popsicle ng tao dahil sa lamig. Ang mas malala pa, nakakita siya ng alupihan at tumakbo sa ulan para iwasan ito, kaya iminungkahi ni Naoya na umuwi na lang siya, pero tumanggi si Rika at sinabing mas gugustuhin pa niyang isugal ang buhay kaysa tanggapin ang pagkatalo. Tinanong ni Naoya kung paano siya makakaligtas dahil halatang hindi naman siya tutulungan ng mga ito, kaya kinuha ni Rika ang kanyang telepono at nagsimulang umorder ng mga gamit pang survival para mabawasan ang sakit ng kanyang misyon. Napagpasyahan din niyang i-vlog ang buong karanasan para sa kanyang YouTube channel dahil kailangan niya ng pera para mabuhay. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabihan siya ni Naoya na kumuha ng jacket dahil hindi na matiis ang lamig, ngunit tumanggi si Rika dahil ang kanyang mga subscriber ay puro melon na lang ang kanyang mga panauhin, kaya kailangan niyang ipamigay ang mga ito para patuloy na dumami ang mga manunood. Para makaraos sa lamig, nagsimula siyang mag-ehersisyo at mag-vlog din ng buong gabi, habang sina Naoya at ang mga babae ay nagpapainit ng kanilang mga kulot. Pagsapit ng umaga, nasa sabik si Rika na sa wakas ay naihatid na ang kanyang mga gamit pang survival, ngunit nang tanungin niya sina Naoya at ang mga babae kung ano ang kanilang mga saloobin tungkol sa kanyang dedikasyon, sinabihan nila siyang maligo dahil amoy lampi na siya. Sa halip na tuluyang sumuko tulad ng gagawin ng sinumang matinong tao, nagpatuloy si Rika sa pagsasaliksik tungkol sa pamumuhay ng mag-isa at natutunan kung paano maligo. Pagkatapos maligo, nagbihis siya at sinubukang ipakita muli ang kanyang kagandahan kay Naoya, ngunit ang gusto lang ni Rika ay umalis ito upang magkaroon na ulit siya ng oras para sa kanilang dalawa. Pagkalipas ng ilang oras, sinabi ni Menes kay Saki na ang obsesyon ni Rika ay maaaring magdulot ng problema sa kanila, ngunit sinabihan siya ni Saki na huwag mag-alala dahil mayroon siyang perpektong plano para mapanatiling tapat sa kanila si Naoya. Kasabay nito, naliligo na si Naoya, iniisip din si Rika at ang obsesyon nito sa pakikipag-date sa kanya. Nang marinig niya ang mga babae sa labas ng banyo na nagsasabing mayroon silang perpektong solusyon para maayos ang lahat, kaya tinanong niya kung ano iyon. Habang papasok silang dalawa na suot ang pinakamagagandang swimsuit na nakita niya, biglang nag-short circuit ang utak niya, ngunit kalaunan ay nabawi niya ang sapat na kontrol para magtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Saki na sinisiguro lang nila na sila lang ang pinapanood niya, ngunit nang mapansin niyang nasa ibang lugar ang isip nito, nagalit ang babae at sinubukang tanungin siya. Nang biglang nadulas si Menes at binigyan siya ng mukha na puno ng melon, nakuha rin ni Saki ang parehong ideya, ngunit nang subukan niya ito, bumukas ang balot ng melon niya, na nagpakita sa mga milkshake niya para makita ni Naoya. Matapos niya itong takpan, tinanong ni Naoya kung ito lang ba ang dahilan kung bakit sila pumunta rito dahil kailangan pa nilang mag-isip ng plano para maalis si Rika. Agad na nagalit si Saki dahil wala man lang siyang pakialam sa pagsisikap na ginawa nila para mapasaya siya, ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Menes na ang pakikitungo kay Rika ay hindi dahilan para tumigil siya sa pagbibigay sa kanila ng atensyon.
Muli, napagtanto ni Naoya na isa siyang manhid na dummy, kaya nagpasya siyang pasayahin sila sa pamamagitan ng paglaway sa kanilang mga tagagatas. Kinabukasan, nakita ni Naoya si Rika na nagluluto ng almusal at napagtanto niya na kailangan nilang seryosohin ang pag-alis sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan niya itong bumalik na lang sa kanyang pamilya, ngunit tumanggi ito at sinabing hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay matapos siyang tanggihan ng isang paunang tulad niya. Matapos niyang sabihin na wala siyang paraan para sumama sa kanyang harem dahil hindi ito si Haring Solomon, tumanggi si Rika na makinig pa at nagbanta na aatakihin siya kung maiisip man lang nilang kunin ang kanyang mga gamit sa pagcamping. Ilang minuto ang lumipas, natapos na ni Naoya ang pag-aalmusal kasama ang mga babae, at sinamantala ni Manes ang pagkakataon para sabihin sa kanila na ang dahan-dahan lang kay Rika ay maaaring ang tanging paraan para maalis siya dahil malinaw na matigas ang ulo nito sa karaniwang paraan, sumang-ayon si Justice Saki na kailangan nilang subukan ang ibang paraan. Lumabas si Rika ng tolde dahil malapit nang sumabog ang kanyang pantog. Ipinaliwanag ni Manes na ang pinakamalapit na banyo ay nasa isang tindahan na ilang blok ang layo, at pagkaalis niya, kinuha ni Naoya ang telepono para tawagan ang isang kumpanya ng paglipat. Nakakagulat na pinigilan siya ni Saki at sinabing kailangan niya ng pahinga, kaya tinanong niya kung gusto nitong tumira si Rika sa kanila. Agad na sinabi sa kanya ni Saki na walang ganoong bagay, at matapos siyang sabihan ni Manes na mag-relax, tinanong niya kung hindi ba sila nag-aalala na baka mahulog ang loob niya kay Rika. Dito, tinanong ni Saki kung peke ba ang pagtanggi niya noong isang araw, at matapos igiit na seryoso siya, ipinaliwanag ni Naoya na may posibilidad pa rin na mahulog ang loob niya kay Rika kung patuloy itong makikipaglapit sa kanila. Pumayag si Manes dito, kaya sinubukang tawagan muli ni Naoya ang kumpanya ng paglipat, ngunit pinigilan siya ni Saki at sinabing lubos siyang nagtitiwala sa kanya. Matapos sabihin ni Manes ang parehong bagay, naging emosyonal si Naoya at nagpasalamat sa kanila sa pagtitiwala sa kanya bago iginiit na maaaring umibig pa rin siya kay Rika. Sa sumunod na sandali, ikinulong siya ni Saki at pinagbantaan na hihilahin ang braso nito mula sa socket nito kung magpapatuloy siya sa pagsasalita na parang baliw. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Saki na minsan ay nangako siyang mamahalin niya ito ng mag-isa, ngunit nagbago iyon nang pumasok si Manes sa sitwasyon. Matapos din niyang sabihin sa kanila ang ilang dahilan kung bakit maaaring maging magandang karagdagan si Rika sa harem, pinakawalan siya ni Saki at nagpasalamat dito dahil kahit papaano ay inamin niya na hindi niya makontrol ang sarili niyang si Glizzy. Pagkatapos ay ibinalik niya ang telepono, at agad niyang tinawagan ang kumpanya ng paglipat para kunin ang mga gamit sa kampong ni Rika. Matapos makipag-ayos sa kanila, nagpasya siyang pigilan si Rika dahil malamang ay pauwi na ito. Ilang minuto ang lumipas, nakasalubong niya ito, ngunit ayaw na nitong makarinig pa ng isa pang salita dahil mayroon na itong perpektong plano para makuha ang puso nito. Dahil sa kuryosidad, inalok siya ni Naoya na tulungan sa plano, ngunit tumanggi si Rika na makinig. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakausap na ba nito ang mga magulang nito tungkol sa lahat, ngunit sinabi ni Rika na wala naman talaga siyang pakialam sa opinyon ng mga magulang nito tungkol sa kanya. Sa kanya lang napansin na may binabalak pala ito, kaya sinipa niya ito sa binti at tumakbo pauwi para makita ang mga gamit niya na ikinakarga sa truck. Habang sinusubukan niyang hilahin ang mga ito palabas, pinigilan siya ni Naoya at sinabihan ang mga bata na kunin ang iba pa niyang gamit, habang nagtamo ng maraming concussion. Bigla na lang tumigil sa pakikipaglaban si Rika at pinalabas na parang may gustong durugan si Naoya, kaya nagtipon ang mga kapitbahay para tingnan kung ano ang nangyayari. Bagamat sinasabi ni Naoya na wala siyang pakialam sa kanilang mga opinyon, sinabi ni Saki sa lahat na nagbibiro lang sila. Sinabihan ni Rika si Naoya na bitawan na lang ito dahil napakamahal talaga ng kanyang gamit sa pagcamping, at pagkatapos niyang maglakbay, nangako siyang babayaran ng lahat kahit na kailangan pa niyang umutang. Binigyan siya ni Rika ng halatang labis na presyo at iginiit na iyon ang ginastos niya sa lahat. Halata na ni Manes at Saki na nagsisinungaling siya, pero gusto lang siyang palayasin ni Naoya, kaya nangako siyang babayaran ng lahat kahit ano pa ang halaga. Nang sandaling iyon, sinubukan ng driver na magbigay ng bayad para sa mga gamit ni Rika, pero sinabihan siya ni Naoya na itago na lang ito kaya umalis na siya, naggaskasan. Tinanong ni Rika kung bakit niya gustong-gustong paalisin si Rika gayong mayroon na siyang dalawang kasintahan. Agad na ipinaliwanag ni Naoya na tanging sina Saki at Manes lang ang mayroon siyang espasyo sa puso niya, at matapos hawakan si Rika sa balikat, ipinaliwanag niya na ang pagmamahal sa kanila ang tanging gusto niya. Dahil dito, inalok ni Manes at Saki na tulungan at bayaran din siya, kaya gumawa si Naoya ng kasunduan para sa kanya para sa bayad, matapos niyang sabihin na kailangan na siyang layuan nito magpakailanman. Hinawakan ni Rika ang braso niya at ayaw bumitaw kahit anong mangyari habang sinusubukan nilang lutisin ang problema niya.
Dumating ang tatay niya at sinabing kinailangan pa niyang tanungin ang lahat sa paaralan tungkol sa kanya bago niya alamin kung ano ang ginagawa nito. Pagkatapos ay sinabihan niya si Rika na sumunod sa kanya pauwi, ngunit sinabihan siya nitong huwag nang mag-abala. Dahil nakatira na ito kay Naoya. Dahil dito, sinabi ni Naoya sa tatay niya na sina Menes at Saki lang ang mahalaga sa kanya, kaya tinanong nila si Rika kung mahal din ba siya nito. Agad itong itinanggi ni Rika at sinabing ikokonsidera lamang niya ang pakikipag-date dito kung magmamakaawa ito, habang sinusubukan naman ni Rika na umakto na parang kinasusuklaman niya ang loob nito. Natarante sina Menes at Saki dahil ibang-iba ang sinasabi ng ekspresyon ng mukha ni Rika. Nang sabihin sa kanya ng tatay ni Rika na kalimutan na niya ang pakikipag-date sa isang walang kwentang playboy tulad ni Naoya, muli nitong sinabi na wala rin siyang balak na makasama ito. Sumubo ang ama ni Rika at tinanong kung nirerespeto ba ni Naoya ang kanyang anak, ngunit inamin ni Naoya na humanga siya sa nagawa ni Rika kahit na isa siyang estudyanteng tulad nila. Nang banggitin niya ang YouTube channel, nalito ang ama ni Rika dahil ngayon lang niya ito narinig noon. Agad niya itong hinanap at natakot nang makita ang mga melon ng kanyang anak sa YouTube. Nagwala siya, at habang sinusubukan ni Naoya na ipagtanggol ang mga desisyon ni Rika, tumanggi ang kanyang ama na makinig at sinubukan siyang hilahin pauwi para lamang mabitawan ng isang brutal na uppercut. Kinuha ni Pix, ang kanyang ama, ang kanyang telepono para burahin ang channel, ngunit binawi ito ni Naoya at tinawagan ito na walang puso dahil sa pagtatangkang itapon ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Agad na napagtanto ni Menes at Saki na sumusobra na ito kaya sinubukan nilang pigilan si Naoya sa paggawa ng anumang bagay, ngunit nangako siyang poprotektahan si Rika kung patuloy na ipipilit ng kanyang ama ang kanyang mga mithiin sa kanya. Mas lalong nahumaling si Rika kay Rika nang marinig niya ito, ngunit sa huli ay nagpasya siyang sumama sa kanyang ama upang mapag-isipan nitong mabuti ang lahat. Maya-maya, nag-isip-isip sina Menes at Saki ng mga ideya para pigilan si Naoya sa pagdaragdag kay Rika sa kanilang harem, ngunit pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip, nagsawa na si Saki dahil halos lahat ng posibilidad ay nauuwi sa pagpalakpak ni Naoya kay Rika sa harap nila. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang bahay para kumuha ng ilang gamit, at pagkatapos uminom ng soda, tinanong ng kanyang ina kung kumusta na si Naoya. Agad na sinabi ni Saki na perpekto ang kanilang relasyon, ngunit nang tanungin ng kanyang ina kung nakipaghiwalay na ba si Naoya, nahiya si Saki at sinabihan siyang pakialaman na lang ang kanyang sarili. Matapos aminin ni Saki na hindi siya binigyan ni Naoya ng diet, tinanong siya ng kanyang ina kung nagkaayos na ba sila, ngunit isiniwalat ni Saki na hindi man lang nito sinubukang agawin ang kanyang bonds, dahilan para isipin ng kanyang ina na may depekto ang magnum ni Naoya. Nang sabihin ni Saki na pakialaman na naman niya ang kanyang sarili, patuloy niyang tinatanong kung paano ito mapapanatili ni Naoya sa kanyang pantalon kahit nakasama niya ang pinakagwapong babae sa kanilang paaralan. Sinabihan siya ni Saki na tumigil na sa pagmamalabas, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang ina na nahumaling si Naoya dahil isa siyang literal na diyosa sa anyong tao. Noon lang, naalala ni Saki na isa siyang kontrabida, ngunit ikinatakot din niya ito dahil nangangahulugan lamang ito na may depekto ang glizzy ni Naoya. Mabuti na lang at iniligtas siya ng kanyang ina mula sa isang mental breakdown at sinabing kailangan lang niyang gumawa ng creamy pie kasama siya para maunawaan kung ano ang hindi niya napapansin. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya sa bahay ni Naoya at nakita niya itong may ginagawa, kaya tinanong niya kung gising pa si Menes. Matapos tumanggi si Naoya, pumasok siya na may kakaibang costume ng kuneho, umaasang magising ang halimaw na nakasuot ng pantalon nito, ngunit nagulat. Nalang si Naoya dahil ngayon lang siya nakasubok ng ganito kamatapang na bagay noon. Dahil sa hiya, bumagsak si Saki sa sahig at tinanong kung ayaw niya ng mga costume, ngunit matapos siyang tingnang mabuti, lumabas si Naoya, namin ni Naoya na gusto niya ito. Nanimbalik ang kaunting kumpiyansa ni Saki dahil dito, kaya tinanong niya kung gusto nitong tumalon ang kunhong ito gamit ang kanyang meat saber, ngunit agad na tumanggi si Naoya, kaya tinanong niya kung bakit lagi nitong tinatanggihan ang mga pagtatangka niyang manakit. Matapos ipaalala ni Naoya sa kanya na napagkasundoan nilang magkaroon ng unang pagkakataon kay Menes, sumugod si Saki at sinabing dapat ay kaya pa rin niyang umakto na obsessed kapag binigyan siya nito ng berdeng ilaw. Noon lang, nakita ni Naoya na dumudulas ang kanyang kasuotan, kaya sinubukan niyang iligtas ang kanyang dignidad at hindi sinasadyang nahawakan ang higit pa sa kasuotan. Nahiya ang nagbabalak na maging kabit nito at tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Kinabukasan, sinubukan niyang tulungan si Menes sa paghuhugas ng mga pinggan, ngunit sinabihan siya ni Menes na huwag mag-alala at tinanong kung bakit tila tuwang-tuwa ito. Matapos sabihin ni Saki na wala lang at umalis, nagpasya si Menes na maglaba, ngunit matapos makita ang costume, napagtanto niya kung bakit napakasaya ni Saki.
Ilang minuto ang lumipas, tinanong niya si Naoya kung ano ang nangyari kagabi, para lang makasiguro, kaya sinabihan siya ni Naoya na huwag mag-alala dahil wala naman itong ginawa kay Saki. Gayunpaman, naging mousy sa si Menace tungkol sa costume at tinanong kung mahilig ba ito sa cosplay, ngunit ipinaliwanag ni Naoya na hindi pa sapat ang kanyang kaalaman tungkol dito para magkaroon ng matibay na opinyon. Iniwan siya ni Menace para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, bumalik siya na may dalang naayos na kasuotan at agad na nawala sa katinoan si Naoya dahil mas maganda pa ito kaysa kay Saki. Matapos siyang magmakaawa na tawagin siyang Panginoon at pinagbigyan naman siya nito, na humaling si Naoya at nagmakaawa pa habang patuloy na iniisip ni Saki na sa wakas ay naungusan na niya ang kanilang relasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsawa na si Menace sa pagtawag sa kanya ng Panginoon, kaya tumayo siya at nangakong gagawin ang anumang hilingin nito. Nagulat si Naoya dito, ngunit agad siyang nagtanong kung maaari ba nitong isuot ang costume para sa kanya linggo-linggo. Nagkunwari si Menace na parang hiniling lang niya ang imposible at pumayag sa kondisyon na kailangan niyang isuko ang ulo nito bilang kabayaran. Gaya ng inaasahan, agad na sumang-ayon si Naoya dito, kaya ginugol nila ang natitirang bahagi ng araw sa pagpapasaya sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Saki para sa hapunan, ngunit habang pinaglilangkuran si Naoya, aksidenteng tinawag siya ni Menace na Panginoon, na nagpaisip kay Saki na nagkamali siya sa pag-iwan sa kanilang dalawa. Kinabukasan sa paaralan, napansin ng lahat sa klase na nakatitig si Rika kay Naoya, ngunit kahit halos hindi niya napapansin, napaisip siya kung may nararamdaman ba talaga siya para dito dahil wala pang sino man ang nagtanggol sa kanya tulad ng ginawa nito noong isang araw. Nang magsimulang magpakilig ang mukha nito, nang hina ang kanyang mga tuhod dahil sa wakas ay napagtanto na niya ang katotohanan, ngunit dumating si Seki kasama ang kanyang kaibigang si Shino at tinanong kung ano ang nangyayari. Nalilito si Shino kung paano sila magkakilala, at pati na rin sa kakaibang pangalang ginagamit ni Saki kay Rika. Bago pa siya makapagpaliwanag, hinaila siya ni Rika palayo at ipinaalala sa kanya na walang sino man sa paaralan ang dapat makaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Nang sandaling iyon, lumabas si Naoya at nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit halos mawala ng malay si Rika nang marinig niya ang boses nito ng malapitan. Mabilis siyang nakahanap ng lakas ng loob para humingi ng pribadong pag-uusap, ngunit alam na ni Saki kung saan ito patungo, kaya sinubukan niyang ilayo si Rika kay Naoya. Gayunpaman, pinigilan siya nito at sinabing gusto rin niya itong makausap, na nag-iwan kay Seki na walang pagpipilian kundi ang pumayag. Ilang minuto ang lumipas, nakarating silang dalawa sa bubong, at humingi ng tawad si Naoya sa nakakahiyang pagtangging ipinaranas niya kay Rika bago hinubad ang kanyang damit at sinabihan itong kunan siya ng mga nakakahiyang litrato bilang ganti. Nang makita ang kanyang malalaking abs, nabasa si Rika sa ilalim ng katawan at sinimulang labanan ang kanyang mga iniisip, ngunit mas pinalala pa ito ni Naoya nang hawakan niya ang kanyang mga balikat at sabihing handa siyang gawin ang lahat para makabawi. Nang aminin niyang hindi siya makapag-isip ng tama kapag nasa harap ng isang gwapong tulad niya, nang hina ang mga tuhod ni Rika, ngunit kalaunan ay kinalma niya ang sarili at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanyang channel. Nagulat si Naoya at tinanong kung iyon lang ba ang gusto niyang pag-usapan, kaya ipinaliwanag pa niya na sinimulan lang niya ang channel dahil ayaw tumigil ng kanyang ama sa pagsasalita tungkol sa paaralan at pagiging isang huwarang anak. Matapos ding sabihin na kailangan ng maraming pagsisikap para maging matagumpay ang channel, nagpasalamat siya rito sa muling pag-save nito, at ipinahayag ni Naoya kung gaano siya natuwa na nakatulong siya. Sa sumunod na sandali, tumakbo palayo si Rika dahil hindi niya kaya ang pagiging malapit dito. Pagkatapos ay huminto siya sa hagdan at inamin ang kanyang nararamdaman ng hindi namamalayan na palihim na nakikinig si Saki sa lahat. Maya-maya, biglang pumasok si Rika sa klase at pinilit na kausapin si Naoya sa harap ng lahat. Habang nagtataka silang lahat kung bakit ganoon na lang ang kanilang paghahanap sa pinaka-nakakatakot na babae sa klase, isang kakaibang stagehand ang naglakas loob na tanungin si Rika kung bakit niya gustong makipag-usap kay Naoya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang braso ni Naoya at tinukso ang ideya na maging pag-ibig ng buhay nito. Gaya ng inaasahan, agad na lumapit si Saki upang pigilan ang kabaliwan ni Rika, ngunit sinabihan siya ni Rika na huwag siyang pigilan dahil lagi siyang makakahanap ng paraan para mapunta kay Naoya. Galit na nangako si Saki na pipigilan siya sa pagnanakaw ng puso ni Naoya o pagpasok sa pagitan ng kanilang pag-ibig, ngunit muling sinabihan siya ni Rika na iligtas ito dahil nagawa na ito ni Menace. Habang patuloy na nakikipagtalo si Saki kay Rika, napagtanto ni Naoya na natatakot siya tungkol sa kanilang relasyon, kaya niyakap niya ito at nangakong hindi niya sisirain ang tiwala nito. Nahiya si Saki gaya ng dati, ngunit nang makita niyang nagsaselo si Rika, nagpasya siyang sumama hanggang sa magsawa na si Rika sa panunood sa kanila at umalis.
Ilang minuto ang lumipas, sinubukan ng guro na simulan ang klase, ngunit nakahawak pa rin si Naoya kay Saki, kaya tinanong niya kung plano nilang magkaanak habang nanonood ang lahat. Nahiya si Saki at sinubukang pigilan siya, ngunit humingi ng tawad si Naoya sa lahat para sa abala bago sinabing hindi niya maaaring iwan si Saki dahil masyadong nalulumbay ito para mapag-isa. Sa huli, nagpa siya ang guro na iwan na lang sila, at habang nagsisimula siyang magturo, sinubukan ni Saki na bumaba sa pagkakayakap kay Naoya, ngunit tumanggi itong umalis at napaluha pa dahil talagang naaawa siya na nalulungkot ito. Pagkalipas ng ilang oras, napagtanto niya na oras na para sa esports at naisip niyang sa wakas ay bibitaw na siya dahil kailangan na niyang magbago, ngunit tinanong ni Naoya kung maaari silang magbago ng magkasama. Habang sinusubukan niyang lumayo sa kanya, dumating si Rika para palitan siya, kaya hinawakan niya si Naoya at tumakbo para protektahan ang kanilang relasyon. Dinala niya ito sa silid ng radyo para magpalit, ngunit dahil naghihintay si Rika sa labas, pareho silang natakot na gumawa ng kahit ano. Mabuti na lang at nakatanggap si Rika ng biglaang text at tumakbo palayo, ngunit nagpasya pa rin si Saki na manatili kasama si Naoya sa silid kasama niya. Noong una, lumingon siya para bigyan siya ng kaunting privacy, ngunit nang simulan niyang haborin ang mga gamit, napansin niya ang pangangilig sa kanyang mahiwagang patpat at nagpas siyang umalis. Nang pigilan siya ni Saki at pakiusapang manatili, inamin niya na nakikita niya ang ilan sa mga ari nito na ikinahiya ni Saki. Noon lang, nagpadala si Menes ng text na nagsasabi sa kanila na pinaniwala niya si Rika na may ibang nakaalam ng kanyang sikreto, kaya bigla siyang tumakbo palayo. Maya-maya, nakipagkita si Saki sa kanya at ipinaliwanag kung gaano kahihiyan ang umupo sa glizi ni Naoya ng ilang oras, ngunit hiniling ni Menes na sana siya ang hinahawakan ng malalakas nitong braso. Nang dumating si Naoya at tinanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan, inosenteng sinabi ito ni Saki sa kanya, iniisip na wala itong magiging kahulugan. Gayunpaman, nang tanungin niya si Menes kung gusto rin ba nitong umupo sa kanyang espada, pinagsisihan niya ito. Mabuti na lang at tinanggihan siya ni Menes at sinabing ayaw niyang makaramdam si Saki na naiiwan. Dito, napagtanto ni Saki na ang makita silang magkasama ay makakasakit sa kanya, ngunit nagpasya siyang tumigil sa pagiging makasarili at sinabihan si Menes na ituloy na lang. Dahil inuuna ni Menes ang kanyang nararamdaman, sinabihan din siya ni Saki na tumigil na sa pagiging mahinahon at magsimulang umakto na parang isang tunay na karibal. Nang magpasya siyang iwan sila, pinigilan siya ni Naoya at tinanong kung maaari niya silang panooring magyakapan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Saki kung bakit, kaya ipinaliwanag ni Naoya na ang pagkawala niya ay tiyak na magpapabalisa sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya si Saki na manatili sa may pinto at manood, ngunit nang hilahin ni Naoya si Menes palapit sa kanyang Excalibur, bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil hindi niya inaasahan na makakaramdam siya ng ganito kasamaan tungkol dito. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nanunood at itinatago ang sakit hanggang sa muling niyakap ni Naoya si Menes. Sa pagkakataong ito, natuwa siya at napagtanto na masaya pala ang panunood, ngunit matapos ipikit ang kanyang mga mata para kontrolin ang kanyang mga iniisip, nakita niya ang mga ito sa isang napakasamang posisyon at inakala niyang papalakpak ang mga ito. Sa sumunod na sandali, bumalik siya na parang sinapian lang ni Jeffrey Dahmer. Bago pa man matanong ni Naoya kung ayos lang ba siya, binasag na niya ang mukha nito gamit ang isang brutal na kombinasyon. Kinabukasan, habang naglalakad papunta sa paaralan, dumating si Rika upang ipagpatuloy ang kanyang plano para sa puso ni Naoya. Nang hilingin nito na magkaroon ng sesyon ng pag-aaral kasama niya, ipinaliwanag ni Saki na hindi pa ito kailanman nanguna sa klase kahit na ilang linggo na siyang nag-aaral. Sa halip na Menes, mas lalo pang nahuhumaling si Rika dahil iniisip niya ngayon na ito ang tipo ng taong hindi sumusuko. Pagkalipas ng ilang oras, pagkatapos ng klase, pinigilan ni Saki si Rika na makalapit kay Naoya sa pamamagitan ng pagharang sa pinto, ngunit sa wakas ay nagsimulang gumana ang utak ni Naoya dahil tinanong niya kung may nararamdaman ba si Rika para sa kanya. Sa halip na sabihin ang totoo, hinayla ni Saki si Menes palayo at sinabing ang kanilang relasyon ay nakataya kung aaminin nila na isa siyang kaakit-akit na. Ilang sandali pa, sinabi ni Saki kay Naoya na dapat siyang magpasalamat na nagdesisyon silang makipag-date sa kanya dahil ang mga walang kwentang taong tulad niya ay hindi kailanman sinuswerte sa mga babaeng tulad nila. Gayunpaman, naalala rin ni Naoya na sinusubukan ni Rika na sumakay sa kanyang pogo stick, kaya tinanong niya kung bakit niya gugustuhin iyon kung ayaw niya sa kanyang kutob o iniisip na pangit siya. Pagkatapos ay sinabi ni Saki na desperado lang siya at hindi makapag-isip ng tama dahil ang kanyang pusa ay sabik na sabik kay Glizzy. Matapos mag-isip sandali, tinanong ni Naoya kung pareho rin ba sila ng nararamdaman dahil mayroon din silang mga kuting.
Matapos sabihin ni Saki na nangyayari lang ito sa mga sisiw na may malalaking melon, sinabihan ni Naoya si Mayonnaise na humingi ng tulong kung sakaling makaramdam siya ng gutom sa meat saber nito. Kinabukasan, sa paaralan, muling nagpakita si Rika upang ipagpatuloy ang kanyang pagkahumaling sa meat saber ni Naoya. Ipinaalala rin niya rito ang tungkol sa sesyon ng pag-aaral na hiniling niya noong isang araw, ngunit biglang humingi ng tawad si Naoya dahil sa pag-iisip na ang isang magandang babae na tulad niya ay mai-inlove sa isang taunang tulad niya. Nang makitang nakatitig sa kanila ang lahat, nahiya si Rika at sinunggaban siya bago tumakbo palayo. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa bubong, at matapos tanungin ni Saki kung bakit siya niyakap ni Rika, bumitaw siya at nagpanik dahil hindi niya dapat malaman ang nararamdaman niya para sa kanya. Nang makita ito, napaisip si Seki kung isa ba si Rika sa mga sexing babae na kulang sa brain cells dahil malinaw niyang nililinaw ang nararamdaman niya para kay Naoya sa lahat. Nang tanungin niya si Naoya kung bakit sa tingin niya ay may nararamdaman ito para sa kanya, ipinaliwanag ni Naoya kung paano siya kumikilos tuwing nandyan siya at ang katotohanan na ang mukha nito ay namumula na parang fire hydrant tuwing lumalapit siya sa kanya. Matapos humingi ng tawad si Naoya sa pag-aakalang maaari pa siyang magkaroon ng nararamdaman para sa kanya, naging mausisa si Rika at nagtanong kung bakit sa tingin niya ay hindi talaga siya gusto ng babae. Sinabi ni Naoya na may sinabi sa kanya si Seki, ngunit nang humingi ng paliwanag si Rika kay Seki, iniwasan niya ang usapan. Nang aminin ni Naoya na nadismaya siya sa katotohanang naghahanap lang ito ng meat stick na masasakyan, nagalit si Rika at nagtanong kung paano siya napaniwala sa isang hanggal na kasinungalingan. Bago pa makasagot si Naoya, lumapit si Seki sa kanya at sinabing sinusubukan ni Rika na protektahan ang kanyang imahe bilang pinakamagaling na kontrabida sa paaralan kaya naman ayaw niyang aminin ang kanyang masasamang pagnanasa. May katangahang tinanggap ito ni Naoya, at matapos magalit si Rika dahil sa kawalan nito ng sentido komun, humingi siya ng mas maayos na paliwanag. Napagtanto ni Rika na alinman sa inamin nitong mahal niya ito o gusto niya ang kanyang glizzy. Habang sinusubukan niyang sumagot, pinaghihinalaan ni Naoya na gusto talaga siya nito at tinanong kung totoo ito. Gayunpaman, bago pa man siya makasagot, kinumbinsi ni Naoya ang sarili na walang paraan para mahulog ang loob niya sa isang kontrabida. Sa sumunod na sandali, sinabi ni Rika na hindi siya ang pangit na taunang ipinapalagay sa kanya ni Seki. Tinanggap ni Naoya ang papuri na ito ngunit iginiit pa rin niya na wala talaga siyang nararamdaman para sa kanya. Pareho silang nagtalo tungkol dito dahil hindi pa rin makapagdesisyon si Rika kung aaminin niya ang nararamdaman niya o hahayaan niya itong isipin na gusto lang niya ng santukan. Nang sa wakas ay sinabi ni Rika na mayroon siyang matinding lagnat simula pa noong nakaraang linggo, sumugod si Seki at sinabihan si Naoya na tumigil na sa pakikipagtalo dahil malinaw na masyado siyang nagdedeliryo para aminin na gusto lang niya ng backshots. Gaya ng inaasahan, tinanggap ito ni Naoya at nag-alok pa ng tulong kay Rika na makahanap ng lalaking gustong pumalakpak, ngunit tinugon ito ni Rika sa pamamagitan ng pag-atake dito. Bigla na lang, nagpasya si Rika na tumigil sa pagtakbo dahil sa kahihiyan at tinanong si Naoya kung ano ang magiging reaksyon niya kung may nararamdaman talaga ito para sa kanya. Inamin niya na magugulat siya, pero tatanggihan din niya ang alok nito dahil gusto niyang mag-focus sa pagmamahal sa kanyang kasalukuyang kasintahan. Naging emosyonal ito kay Rika, kaya bigla niya silang sinabihan na bumalik na sa klase at itinulak sila paakyat ng hagdan bago isinara ang pinto at tiningnan kung matatanggap ba talaga niya ang kasal. Tinanggihan sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip, naalala ni Rika na maraming pagkabigo ang kinailangan para maiangat ang kanyang YouTube channel sa kasalukuyang antas nito, kaya nagpasya siyang maging consistent sa pagmamahal kay Naoya hanggang sa matanggap nito ang kanyang nararamdaman. Ilang minuto ang lumipas, nasa klase na si Seki at iniisip na hindi na niya kailangang harapin si Rika, ngunit dumating siya at buong pagmamalaking inamin ang kanyang nararamdaman para kay Naoya sa harap ng lahat. Natural lang na natigilan ang buong klase sa gulat dahil walang makapaniwala na ang isang taunang tulad niya ay kayang makaakit ng isang ganoong kalabang tao. Sinabihan ni Naoya si Rika na ulitin ang sinabi niya dahil hindi rin siya makapaniwala na kakaamin lang niya na mahal niya ito. Nahiya si Rika na ulitin ang sinabi niya, ngunit kalaunan ay inulit niya ito, kaya tinanong ni Naoya kung paano niya nagawang makuha ang nararamdaman niya para sa kanya dahil isa itong walang hiyang bata. Pagkatapos ay hinawakan niya ang braso nito at kinaladkad siya papunta sa imbakan, habang hinahabol ni Mayonnaise at Seki. Agad na tinanong ni Saki kung ano ang ginagawa niya, kaya sinabi ni Rika na wala na siyang pakialam sa kung ano ang tingin sa kanya ng mga tao dahil gusto niya si Naoya. Naguguluhan pa rin siya kung ano ang nararamdaman nito para sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na nagsimula ang lahat ng labanan nito ang kanyang ama at ipagtanggol ang kanyang YouTube channel.
Gayunpaman, iniisip ni Naoya na sumusobra na siya at sinabing ipagtatanggol ng sinumang normal na lalaki ang isang magandang babaeng tulad niya, ngunit sinabi ni Rika na siya ang tanga rito dahil walang karaniwang simpleng tao ang makakatulong sa isang modelo ng isang unlifen na lumaban sa kanilang ama. Sinabi rin niya na ang makita itong lumalaban para sa kanyang pag-ibig kina Menes at Seki ay nagparamdam sa kanya na gusto rin niya ito, ngunit sinabi pa rin ni Naoya na sina Menes at Seki lamang ang gusto niyang mahalin. Nalungkot si Rika dahil dito, ngunit nang sabihin niya rito na sumuko na sa pagmamahal sa kanya, nagalit ito at inatake siya bago sinabing may karapatan siyang mahalin ang sino mang gusto niya, dahil tinutulungan siya ng mga babae na makabangon muli. Sinabihan niya si Rika na humanap ng bagong lalaki, ngunit gusto pa rin siya nito at bigla siyang hinalikan para patunayan ang kanyang pagmamahal. Pagkatapos ay sinabi ni Rika kay Naoya na kailangan niyang makipaghiwalay kina Menes at Seki kung gusto niyang mahalin ito. Pagkasabi niyan, tumakbo siya palayo, hindi na malaya na pinapanood pala ni Shino ang lahat ng ito. Maya-maya pa, ang mga babae ay nasa tabi ng ilog, nalulumbay at nalulungkot dahil hinihintay nila ang perpektong oras para halikan siya, ngunit ngayon, isang sikutikong streamer ang nakakuha ng unang halik na kanilang pinapangarap. Nang makita ito, tinanong niya kung gusto pa rin nila siyang halikan, ngunit nagalit si Seki at sinubukan siyang atakihin dahil sa pagtatanong ng ganoong katingang tanong. Pagkatapos, tumanggi rin si Menes. Tinanong ni Seki kung nagustuhan niya ang halik nila ni Rika, ngunit sinabi niyang parang wala lang iyon dahil sa labis niyang pagkagulat. Nang sabihin ni Seki na walang kabuluhan ang kanilang halik, nalito siya at nagtanong kung bakit sila nagagalit kung wala namang kahulugan ang halik na iyon. Ipinaalala ni Seki sa kanya kung gaano kasarap sa pakiramdam noong pareho silang umamin ng kanilang nararamdaman at nagsimulang mag-date. Bigla na lang siyang tinulak ni Seki pababa at sinabing ang kanilang unang halik ay parang palabas sa isang pelikulang Disney. Sinabi sa kanya ni Menes na higit pa sa basta halikan lamang siya kung kailan niya gusto. Nang makabangon muli, inihampas ni Naoya ang kanyang ulo sa lupa at humingi ng tawad sa pagiging walang konsiderasyon sa kanilang nararamdaman. Iminungkahi rin niya na ang pinakamahusay na paraan upang maalis si Rika ay ang magtuon sa pagbuo ng isang magandang relasyon. Para magawa iyon, nagpasya siyang makipag-date at nang mapagtanto ni Seki na hindi pa nila iyon nagagawa noon, iminungkahi nito na magkasama silang bumisita sa isang mainit na bukal. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, natuwa si Seki dahil mamimili sila para sa kanilang pupuntahan, ngunit biglang humingi si Shino kay Naoya ng 1 minuto ng kanyang oras para makapag-usap sila. Gayunpaman, hinayla siya ni Seki palayo at dinala sa mall kasama si Menes. Nang sa wakas ay tinanong niya kung bakit siya nahuhumaling sa pamimili, ipinaalala niya sa kanya na sinaktan niya ang kanilang mga puso nang halikan niya si Rika, at agad siyang humingi ng tawad sa pagbaba ng kanyang bantay sa isang halatang masamang psychopath. Matapos siyang sabihan na huwag mag-alala tungkol dito, hinayla ni Seki si Menes papunta sa tindahan at sinabing hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa isang nahuhumaling na taunan na nagnanakaw sa kanilang lalaki. Gayunpaman, hindi nila namalaya na sinusundan pala sila ni Rika sa buong panahon na ito. Di nagtagal pagkatapos nito, napahinto si Menes upang isipin ang halik at natakot na baka nasira nito ang kanilang relasyon. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na ang pinakamagandang gawin ay ang makipaghalikan kay Naoya. Para maging perpekto ang halik, mabilis siyang naghanap ng pasilyo para makakuha ng mga mint para masiyahan ito sa pagsuso ng mukha kasama niya. Sa sumunod na sandali, nakasalubong niya si Saki na tila may parehong ideya. Dahil sa kahihiyan, inamin ni Saki na gusto niya talagang halikan si Naoya bago siya para lang patunayan na siya ang mas mabuting kasintahan. Gayunpaman, nagpasya siyang tumigil sa paglalaro at sinabihan si Menes na gawin ang anumang gusto niya. Sa kasamaang palad, nag-aalala pa rin si Menes sa nararamdaman ni Seki, kaya nagpasya siyang hayaan na lang na mamatay ang kanyang nararamdaman para lang mapasaya si Saki. Ang mas malala pa, nag-alok pa si Menes na tulungan siyang mapalapit kay Naoya sa biyaheng ito. Sinubukan siyang pigilan ni Saki, ngunit nagpumilit si Menes at hinayla siya papunta sa mamili ng mga damit. Ilang minuto ang lumipas, nagalit si Saki dahil hindi siya makahanap ng magandang damit na magpapatingkad sa kanya, kaya inalok siya ni Menes na tulungan sa pagpili ng pinakamagandang damit. Sa kasamaang palad dahil sa taglay niyang estilo ng pananamit ng isang starfish, pinili ni Menes ang pinakapangit na damit sa tindahan at nang mapagtanto ito ni Seki, dumating si Naoya at hiniling na sana'y bulag na lang siya. Pagkatapos ng kakilakilabot na karanasang ito, nagsimula na silang lahat na lumabas. Gayunpaman, habang ginagawa ito, napagtanto ni Naoya na may sumusunod sa kanila. Samantala, walang kamalay-malay ang mga babae dahil plano nilang makipag sa kanya habang nasa biyahe. Pagkalipas ng ilang oras, tuwang-tuwa si Seki na iniimpake ang kanyang mga gamit, iniisip na malapit na siyang magkaroon ng pangarap niyang honeymoon kasama si Naoya.
Agad na tinawagan siya ni Shino dahil gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa relasyon niya kay Naoya. Kinabukasan, nagtungo ang magkasintahan sa hot spring at sinamantala ni Naoya ang pagkakataong ito para purihin ang kanilang kagwapuhan. Gaya ng dati, medyo sumusobra na siya at napahiya ang mga babae dahil naririnig ng lahat ang sinasabi niya. Gayunpaman, nagpa siya si Seki na tanggapin ito at pinuri rin siya at pinagsabihan tungkol sa pag-ibig para lang mapagtanto nito na hindi si Rika ang tamang babae para sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, narinig ni Naoya ang isang anunsyo para sa istasyon kung saan sila bababa, at pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya kung paano patunayan ang kanyang pagmamahal para sa mga babae. Pagkababa nila, naghintay siya hanggang sa makarating sila sa gitna ng istasyon kung saan makikita ng lahat, at biglang hinawakan ang kanilang dalawang kamay. Natural lang na magtitigan ang lahat dahil hindi nila maintindihan kung paano nananakit ng dalawang kontrabida ang isang pangit na tauunan. Nahihiya rin ang mga babae at tinanong kung ayos lang ba talaga na maging romantiko siya sa kanila sa publiko, pero sinabi ni Naoya na wala siyang dapat ipag-alala dahil milya-milya ang layo nila sa bahay. Habang unti-unti silang nag-a-adjust sa kakaibang atensyon na ito, mas hinigpitin niya ang pagkakayakap sa kanila at ipinaliwanag na ang pagiging malapit lang sa kanila ay nakakaramdam na ng kilig si Johnny sa kanyang pantalon. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimula silang tumungo sa hotel, ngunit patuloy na nag-aalala ang mga babae tungkol sa mga estrangherong nakatitig sa kanila. Nakita ni Naoya ang isang magkasintahan na magkayakap at itinuro ang mga ito para ipakita sa mga babae na wala silang dapat ipag-alala. Gayunpaman, matapos mangako ang kasintahan na ihiga ang babae sa kumot buong gabi, naalala niya noong nangako si Seki na gagawing perpekto ang kanilang relasyon at tinanong kung ito ba ang nasa isip niya. Agad na sinabi ni Saki na hindi niya kailanman naisip na sumakay sa pogo stick nito, kaya humingi ng paumanhin si Naoya sa hindi pagkakaunawa sa sinabi nito, ngunit inamin niya na iniisip niya talaga na dalhin ang mga bagay sa susunod na antas. Di nagtagal, nahanap na nila sa wakas ang hotel, ngunit tumalon si Rika mula sa isang palumpong at hinawakan ang braso nito bago sinabing napakadaling sundan sila hanggang sa lugar na ito. Habang sinusubukan nilang harapin ang pagkabiglang ito, dumating din si Shino at tinanong si Saki kung talagang nakikipag-date si Naoya kay Menace kasama niya. Dahil sa takot, sinunggaban ni Menace si Rika at sinabing magkasama pala silang pumunta rito para iligtas ang kasinungalingang ibinahagi ni Saki kay Naoya. Gayunpaman, sinubukan ni Rika na ilantad sila, kaya ipinakita ni Menace ang screenshot na nagpapakita ng kanyang channel bago siya kinaladkad papasok sa hotel para maiwasan ang mga karagdagang tanong. Nang makita ito, sinunggaban din ni Naoya si Saki at naglayag papunta sa kwarto ng hotel na kanilang binok, ngunit pagkatapos isara ang pinto, nagsimula siyang magtaka kung saan tumakbo si Menace kasama si Rika. Pagkatapos noon, nakatanggap siya ng text message mula kay Menace na nagsabing ay enjoy niya ang biyahe kasama si Saki ng mag-isa, ngunit tumanggi si Naoya at sinabing kailangan nila itong ibalik anuman ang mangyari. Ilang sandali pa, sinubukan ni Menace na maligo kasama si Rika, ngunit biglang umakyat si Naoya sa banyo mula sa pader at sinabi sa kanya na may isang lihim na daanan na magagamit nila upang makabalik sa kwarto. Tumanggi si Menace at sinabihan siyang mag-focus sa pag-e-enjoy sa biyahe kasama si Saki, ngunit iginiit ni Naoya na ibalik siya. Namamaga ang pakiramdam ni Menace sa kaibuturan ng katawan nang makita siyang mapilit. Gayunpaman, matapos siyang mapaluhod at maalala ang pag-uusap nila ni Saki sa tindahan noong isang araw, inihagis niya ang tuwalya sa mukha ni Naoya at tumakbo papasok sa kanyang kwarto bago nilock ang pinto sa likuran nito. Pagkatapos magbihis ng damit, tumakbo siya palayo para iwasan ito. Samantala, natagpuan siya ni Rika, kaya hinailan niya ito sa tubig at tinanong kung paano siya nito napapansin na parang wala ito roon. Nangako siyang sisiguraduhin niyang hindi niya malilimutan ang karanasang ito kasama siya. Matapos mapagtanto ang plano niyang gawin, nagmakaawa si Naoya kay Rika na pakawalan na siya dahil kailangan niyang hanapin si Menace. Gayunpaman, sinabihan siya ni Rika na kalimutan na lang iyon dahil ang mahalaga lang sa kanya ay iparamdam dito na isang malaking pagkakamali ang pagtanggi sa kanyang kuting. Nang tanungin niya kung gusto nitong ihagis ang kanyang mga melon sa mukha nito, nandidiri ito at sinabing hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Natural lang, nalito ito at tinanong kung ano ang plano nitong gawin sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Rika na gusto lang niya itong asarin gamit ang maliliit na plot cannons na nakikita niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit bigla nitong binaliwala ang pagpapakita sa kanya ng mga plano gayong kumpiyansa naman itong hahalikan siya sa harap ng mga babae noong isang araw. Iniwasan ni Rika ang tanong na ito at tinanong kung nahumaling ba siya sa mga labi nito pagkatapos ng halik, ngunit sinabi ni Naoya na ang tanging natatandaan niya ay ang lasa ng kakaibang pagkaing kinain nito para sa almusal. Nalungkot si Rika dahil hindi niya inakalang walang kabuluhan ang kanyang unang halik sa isang taong katulad niya.
Sinubukan niyang tumakas gamit ang pagkakataong ito, ngunit pinigilan siya nito at nagpas siyang makipag-usap ng regular tungkol sa kanyang nararamdaman. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Naoya at sinubukang umalis, kaya hinailan niya ito pabalik sa loob at nagmakaawa na bigyan lamang ito ng ilang minuto para makapag-usap sila. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpasya siyang bigyan ito ng 5 minuto, at hinawakan nito ang kanyang braso bago nagpakilala na parang ordinaryong tao sa unang pagkakataon. Nagulat si Naoya, at nagpakilala rin siya at naisip na si Rika ay maaaring isang normal na babae lamang. Gayunpaman, matapos niyang sabihin na ang kanyang pinakamalaking obsesyon ay ang pagtitig sa kanyang mga kwento buong gabi, napagdesisyonan niya na si Rika pa rin ang parehong psychopath na sinusubukan niyang iwasan. Nang tanungin niya kung mayroon siyang anumang kinaiinisan, inilista ni Rika ang lahat ng may kinalaman sa paaralan at ipinaalala rin sa kanya na talagang kinaiinisan niya ang kanyang ama. Pagkatapos ay tinanong ni Naoya si Rika kung mayroon ba siyang mga pangarap o bagay na gusto niyang makamit, kaya inamin niya na gusto talaga niyang dalhin ang kanyang YouTube channel sa mas mataas na antas at makarating sa punto kung saan alam ng lahat sa mundo ang kanyang pangalan. Nang sabihin niyang ang mahalaga lang sa kanya ay mapasaya ang kanyang mga anak na babae, inamin ni Rika na gusto niya ang pagiging tapat nito, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang maging masyadong malapit sa kanya, kaya ipinaalala ni Naoya sa kanya ang kanilang kasunduan. Ilang minuto ang lumipas, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa kanyang libreng oras, ngunit sinabi ni Rika na wala talaga itong libreng oras dahil palagi itong nagtatrabaho sa kanyang channel. Nang sinubukan niyang ipaliwanag kung gaano kaganda ang mga kampong video, sinabihan siya nitong huwag nang mag-abala dahil sa totoo lang ay pinapanood naman nito ang mga video niya sa buong oras na ito. Mas lalong nagpa-emosyonal ito kay Rika, kaya nagpasalamat siya sa paglalaan ng oras para makausap siya. Sakto, natapos ang 5 minuto, kaya nagpasya siyang umalis, ngunit biglang nahulog ang tuwalya ni Rika na nagpapakita sa kanya ng bawat kilos nito. Bago pa siya makapag-react, tumalon si Naoya palabas ng banyo at sinubukang bumalik sa kwarto, ngunit nadulas ito at bumagsak sa banyo kasabay ng plano ni Shino na maligo. Matapos magtago sa likod ng pinto, tinanong niya kung kailan ito naging isang sinungaling na manloloko, ngunit inangkin ni Naoya na lagi na lamang itong nagsasabi ng totoo. Pagkatapos ay nagpasya si Shino na subukan siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung nakikipag-date ba siya kina Saki at Menace ng sabay. Kasabay nito, hinanap siya ni Saki sa mga pasilyo, ngunit nakasalubong niya si Menace at tinanong kung nakita ba nito si Naoya kahit saan. Habang sinusubukan ni Menace na magsinungaling para maiwasang sabihin sa kanya ang nangyari, naalala ni Saki na kailangan nilang magtago mula kay Shino, kaya kinaladkad niya si Menace para magtago. Samantala, nasa alanganin si Naoya dahil kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako kay Saki sa pamamagitan ng hindi pag-uusap tungkol sa kanilang relasyon habang tinutupad din ang sa kanya. Dahil sa prinsipyong hindi kailanman magsisinungaling, para maiwasan ang pagsagot sa mga tanong, tinanong niya si Shino kung bakit siya masyadong nababagabag dito, kaya ipinaalala niya rito na siya talaga ang matalik ni Saki. Nang sabihin niya rito na walang masama sa pagkakaroon ng tatlong paraang relasyon sa mga kontrabida, sinabi ni Shino sa kanya na masyadong tanga si Saki para malaman kung kailan masama ang isang relasyon para sa kanya. Napagtanto ni Naoya ang sinusubukan niyang sabihin, ngunit hindi niya ito pinansin, kaya ipinagpatuloy niya ang pag-uulit sa kanya para matiyak na naiintindihan nito kung gaano kalaking emosyonal na pinsala ang maaaring maidulot nito sa mga babae dahil lang sa masyado siyang sakam para kontrolin ang kanyang magnum. Muli niyang tinanong si Shino ng katotohanan tungkol sa kanilang relasyon, ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya at sinubukang umalis mula sa kanyang paligan. Gayunpaman, sinunggaban siya nito at pinagbantaan na isisiwalat ang kanyang pagsingit sa kanyang silid, matapos sabihing wala itong pakialam na mahuli. Sinabihan niya si Shino na ayusin ang kanyang tuwalya dahil malapit na siyang mabunyag, ngunit wala itong pakialam dahil mas maliliit pa ang kanyang mga melon kaysa kay Saki. Nang sumunod na sandali, tinanong niya kung bakit nahuhumaling din si Rika sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Naoya na hindi naman talaga siya kasali sa kanila at nagpasalamat din kay Shino sa pagiging isang kahangahangang kaibigan ni Saki. Akala niya ay mapipigilan na nito si Saki sa pagtatanong sa kanya, ngunit patuloy pa rin si Shino sa paghila hanggang sa siya ay mahulog. Nang sumunod na sandali, pumasok sina Saki at Menace sa banyo at matapos makita si Shino na nakaupo sa kanyang pogo stick, nagalit si Saki at inakusahan si Shino ng pagtataksil sa kanya. Sinubukan ni Shino na magpaliwanag, ngunit mabilis na napagtanto ni Naoya na nakalantad ang kanyang mga melon, kaya niyakap niya ito para takpan. Nang makita ito, kumuha si Menace ng maraming litrato at nagbanta na ipapakita ang mga ito sa lahat ng nasa paaralan kung hindi huhuberin ni Shino ang kanyang lalaki.
Sinubukan ni Shino na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit matapos ilantad ang kanyang mga plano, napahiya siya at tumakbo papasok. Nang sumunod na sandali, napagtanto ni Saki na hindi kailanman na-excite si Naoya, kaya niyakap niya ito dahil halatang hindi nito sinusubukang magpakaba. Nang maayos na ang lahat ng ito, niyaya nila ni Saki si Menes. Pabalik sa kanilang silid, ngunit tumanggi pa rin ito at sinabing mas gugustuhin niyang manatili kasama si Rika. Dahil dito, napagtanto ni Naoya at Saki na may mali kay Menes, kaya nagsimula silang magtanong hanggang sa wakas ay nagpasya siyang aminin na ang lahat. Inamin niya na masama ang loob niya sa paghihiwalay nila at sinabing mas magiging maayos lang ang kanyang pakiramdam pagkatapos niyang tulungan si Seki na mapalapit muli dito. Habang sinusubukan ni Naoya na kumbansihin siya ng may katuturan, dumating ang dalawang babae at natakot dahil akala nila ay sinusubukan silang ilaplap ni Naoya sa saki ng babae. Pagkatapos ay pinaponte niya si Naoya sa itaas na kapaligiran gamit ang isang brutal na suntok at sinabihan si Menes na kailangan niyang itigil ang pagsasakripisyo ng kanyang nararamdaman para lang mapasaya ang lahat. Dahil dito, nagpasya si Menes na ikwento kay Seki kung paano siya umibig kay Naoya. Sinimulan niya sa pagpapaliwanag na ang mga selula ng kanyang utak ay magulo noong siya ay ipinanganak, at dahil doon, mas matagal bago niya natutunan ang mga bagay na madaling matutunan ng iba. Dahil dito, kinamuhian niya ang buhay niya hanggang sa araw na nakita niya si Naoya sa mga entrance exam. Papunta na siya sa lugar ng pagsusulit nang marinig niya si Naoya na umamin ng kanyang pag-ibig kay Saki. Nahiya si Saki sa walang hiyang pag-amin nito at napagtanto niyang hindi ito susuko, kaya binali niya ang mga buto sa mukha nito para iwan siya nito. Narinig ni Menes si Shino na nagkukwento tungkol sa kung paano siya niyaya nitong makipag-date ng matagal. Dahil dito, naisip ni Menes na si Naoya ay isang walang hiyang taong walang pakialam, ngunit matapos niyang iparamdam ang kanyang pagmamahal kay Saki, hinangaan niya ang kanyang dedikasyon. Kahit na pagkatapos ng mga pagsusulit, patuloy pa rin siyang nagmamahal kay Saki habang tinatrato siya nito sa parehong paraan ng pakikitungo sa iyo ng iyong dating kasintahan. Dahil dito, napaisip si Menes tungkol sa kanyang pamumuhay, at sa mga sumunod na araw, hindi niya maiwasang isipin si Naoya. Pagkalipas ng ilang araw, napagtanto niya na nakapasa pala siya sa pagsusulit at same time na ipinagdasal na sana ay makapasa rin si Naoya. Mabuti na lang at nakapasa siya, ngunit masyado siyang abala sa pagmamakaawa kay Saki na tanggapin ang pag-ibig nito kaya hindi niya ito napansin. Nang sa wakas ay nagawa na niya, nahiya siya at tumakbo bago niya napagtanto na may nararamdaman pala siya para dito. Noong una, sinubukan niyang itanggi ang sarili niyang emosyon dahil alam na niya na si Saki lang ang gusto ni Naoya na mahalin. Gayunpaman, matapos maalala kung paano ito laging ayaw sumuko, nagpasya siyang subukan ito kahit isang beses sa isang tuluyang iniwan na paaralan para lang maging perpektong kasintahan para sa kanya. Gaya ng inaasahan, mabilis siyang nabigo sa bawat punto, ngunit sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang hindi siya susuko, kaya't patuloy siyang sumubok ng ilang buwan hanggang sa siya ay naging kontrabida na ngayon ay mahal na nito. Sa kasalukuyan, sinabi ni Menes kay Saki na ito ang dahilan kung bakit siya masaya na makakadate niya ang lalaking pangarap niya. Habang palabas siya ng banyo para maglinis, nalito si Naoya kung ano ang susunod na gagawin dahil nakikinig ito sa kanilang pag-uusap sa buong panahon. Pagkatapos magbihis ng mga babae, sinabihan ni Menes si Saki na ilihim kay Naoya ang kanilang pag-uusap. Gayunpaman, habang sinusubukan nilang lumabas, dumating si Menes at sinabihan si Menes na ang mga problema ni Saki ay hindi sapat na dahilan para tumigil sa pakikipaglaban para sa kanilang pag-ibig. Dahil sa kahihiyan, tumakbo ang babae palayo, kaya hinabol siya nito kasama si Saki. Matapos nilang malagpasan sina Shino at Rika, hinabol din sila ng mga mausisang nilalang para malaman kung ano ang nangyayari. Kalaunan, nakarating silang lahat sa kalsada, ngunit habang napapagod na ang mga babae sa pagtakbo, patuloy na hinabol ni Naoya si Menes at sinabi sa kanya na walang mali sa kanyang nararamdaman, habang patuloy niyang iginigiit na ayos lang sa kanya na maging sikretong kasintahan. Nang sa wakas ay tinanong niya kung bakit siya nahuhumaling sa pagiging sikretong kasintahan, sinabi niya sa kanya na ang pakikipaglaban para sa lugar ni Saki sa puso nito ay makakasira sa kanilang relasyon. Ilang minuto ang lumipas, tumigil sa pagtakbo si Menes, iniisip na sumuko na siya, ngunit hinawakan ni Naoya ang kamay niya at sinabing palagi niya itong tretuhin sa parehong paraan ng pakikitungo niya kay Saki. Tumanggi si Menes na maniwala dito at sinabi sa kanya na maaaring subukang umalis muli si Saki, ngunit sinabi ni Naoya na hindi mahalaga dahil handa siyang magmakaawa sa kanya ng ilang buwan kung magpasya itong iwan siya. Nangako rin siya na mamahalin niya sila ng pantay-pantay magpakailanman, ngunit nahihirapan pa ring paniwalaan ni Menes ang kanyang mga salita, kaya niyakap niya ito at nangakong palagi niya silang mamahalin.
Sa sandaling iyon, puminto sina Saki at ang iba pa sa isang taxi, at muling tinanong ni Shino kung ano na nga ba ang nangyayari. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Menes na itigil ang pagtatago ng kanyang nararamdaman, kaya hinalikan niya si Naoya sa pisngi at sinabing kasintahan niya talaga ito. Nagulat si Saki sa kanyang katapangan, ngunit sa huli ay tinanggap niya ito at inamin ang kanilang relasyon bago sila bumalik sa hotel para masiyahan sa biyahe. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sila mula sa biyahe at tinawag silang lahat ni Shino sa kanyang bahay upang makapag-usap tungkol sa kanilang relasyon. Pagkatapos nilang pumunta roon, nagpasalamat silang lahat sa kanya dahil hindi niya ibinunyag ang katotohanan, ngunit sinabihan niya silang tumigil na dahil kailangan pa rin nila siyang bigyan ng magandang dahilan para sa lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, napagtanto niya na wala silang maisip na matinong dahilan, kaya tinanong niya kung masaya ba sila sa kanilang relasyon. Inamin ni Naoya na ang pakikipag-date sa dalawang kontrabida ay hindi talaga ganoon kadali. Gayunpaman, upang patunayan ang kanyang pangako, ipinakita niya sa kanila ang isang text message na ipinadala niya sa ina ni Saki na humihingi ng oras para magkita upang mapag-usapan nila ang kanilang relasyon. Agad na tinanong ni Shino kung nababaliw na ba siya, at binura ni Saki ang mensahe bago nangakong bugbugin siya ng maayos pagka-uwi nila. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang bagong taon, at ang magkasintahan ay bumalik sa pagkain sa gusali ng imbakan. Gayunpaman, nagpa siya si Rika na sumama sa kanila sa pagkakataong ito. Sa halip na mag-away tulad ng dati, nagpa siya sina Minos at Saki na patunayan na mahal nila si Minos. Gayunpaman, inakala ni Shino, na sumama rin sa kanila, na sinusubukan na ni Naoya na magsimula ng isang harem, kaya't nag-init ang kanyang ulo. Tutuperin kaya ni Naoya ang kanyang pangako sa mga babae, o ipaparealize ba sa kanya ni Rika na mas nakakapanabag ang pagiging isang haring Solomon ng Hapon? Mag-comment sa part 2 para malaman. At huwag kalimutang i-on ang mga notification sa post pagkatapos mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga recap.